Sa katahimikan ng pagluluksa, habang ang buong bansa ay patuloy na nagbibigay pugay sa isang alamat ng sining at kultura, tahimik ding pinag-uusapan ng ilan ang naiwan niyang pamana, hindi lamang sa larangan ng pelikula at musika, kundi maging sa material na aspeto ng kanyang buhay. Ang pangalan ni Nora Aunor ay hindi lamang kabahagi ng kasaysayan ng sining sa Pilipinas. Ito rin ay naging simbolo ng tagumpay sa kabila ng pagsubok, at ngayon ay iniwang alaala sa anyo ng isang ari-arian at yaman na inaasahang ipamamana sa mga anak, partikular na sa kanyang anak na si Ian De Leon. Ayon sa mga ulat na tahimik, ngunit patuloy na ikinakalat sa social media at ilang mapagkakatiwalaang sources, tinatayang nasa humigit kumulang 700 milyong piso, 700 million pesos, ang kabuuang halaga ng mga naipon at naiwan ng superstar. Sa loob ng mahigit 5 dekada ng pagtatrabaho sa industriya, si Nora ay hindi lamang nagtagumpay bilang aktres, singer at producer, kundi naging masinop rin umano sa pamamalakad ng kanyang kinikita. Kabilang sa mga ari-arian niya ay ilang bahay sa loob at labas ng bansa, mga lupaing nabili niya noong kasagsagan ng kanyang kasikatan, koleksyon ng alahas at sining, at ilang investments na hindi hayagang isinapubliko noong siya'y nabubuhay pa. Ang usapin ng mana ay isa sa mga sensitibong bahagi ng pagpanaw ng sinumang tanyag na personalidad. Ngunit para kay Ian, na sa kabila ng ilang mga taon ng katahimikan sa kanilang relasyon bilang mag-ina ay muling nakita sa piling ng kanyang ina bago ito pumanaw, tila ba ipinagtagpo sila ng pagkakataon upang maisara ang anumang sugat ng nakaraan. Isa rin siya ngayon sa itinuturing na pangunahing tagapagmana ng mga naiwan ni Nora. Hindi naman lingid sa publiko ang naging mga tampuhan at hindi pagkakaunawaan noon sa pagitan ng mag-ina, ngunit sa huling bahagi ng buhay ng superstar, nakita ng marami ang kanilang unti-unting muling pagkakalapit, isang rekonsilyasyon na ngayon ay nagiging mas makahulugan sa pagpanaw ni Nora. Ayon sa ilang malalapit sa pamilya, sinikap ni Nora na ayusin ang kanyang mga dokumento at legal na usapin ukol sa pamana habang siya'y may malay pa. May mga nagsasabing may nakahandang last will and testament na siya kung saan malinaw na inilatag kung paano hahatiin ang kanyang yaman sa kanyang mga anak. Bagamat walang formal na anunsyo mula sa pamilya, may bulong-bulungan na malaki ang bahagi ni Ian sa naturang testamento bilang isa sa mga anak na, sa huli, ay naging bahagi ng mga huling araw ng kanyang ina. Ang halaga ng yaman ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na ari-arian. Para kay Nora, ang naiwan niyang legasiya sa sining at kultura ay higit pa sa anumang bilang ng salapi. Ngunit sa praktikal na aspeto ng pamumuhay, ang iniwang kayamanan ay may kakayahang magpatuloy ng kanyang mga adhikain tulad ng pagtulong sa kapwa, suporta sa mga artistang nangangailangan, at pag-ambag sa mga proyektong makabayan. May usap-usapan pa nga na bahagi ng kanyang yaman ay inilaang donasyon sa ilang organisasyon na malapit sa kanyang puso, mga institusyong pangkultura, relihiyoso at pangkabataan. Para sa kanyang mga anak, ang pamana ay hindi lamang pasanin kundi responsibilidad, isang hamon na ingatan, ipagpatuloy at bigyang saysay ang mga pinaghirapan ng kanilang ina. Maraming humahanga sa disiplina ni Nora pagdating sa pananalapi, lalo't sa kabila ng mga pinagdaanang kontrobersya at personal na laban, ay naipanatili niyang buo at matatag ang pundasyon ng kanyang pinansyal na estado. Sa mga susunod na araw, habang inililibing na siya sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani, ay sabay-sabay ding ililibing ng kanyang mga tagahanga ang lungkot at dalamhati, kapalit ng pag-alala at pasasalamat. At sa puso ng mga naulila, lalo na ng kanyang mga anak, ang tunay na pamana ni Nora Aunor ay hindi lamang pera, ari-arian o alahas, kundi ang walang kapantay na halimbawang iniwan niya bilang isang anak ng masa na umangat sa rurok ng tagumpay, ng may tapang, pagmamahal at katapatan sa kanyang sining. Sa bawat tula ng pelikula na kanyang nilikha,
Sa bawat awit na kanyang inawit at sa bawat aral na kanyang iniwan ay naroon ang yaman ng isang buhay na tunay na ipinagkaloob sa bayan. Ngayon, nasa mga naiwan na ang tungkulin, ingatan ito ipagpatuloy at isalin sa mga susunod na henerasyon.